Filipino major ship, let review drills 100 items. September 29, 2024. This is Sir Jansen Barabad YouTube channel vlog review. If you wish to pass the let, don't hesitate to finish this video. Disclaimer. This YouTube channel is created for providing general information for all the learners and viewers, and this is for educational purposes only. First, let's begin with our prayer. Heavenly Father, we come to you today in prayer, asking for your guidance and wisdom as we begin this online review. Help us to stay focused and attentive as we learn and grow together. Give us the strength to stay motivated and the courage to ask questions when needed. We thank you for the opportunity to learn and grow in knowledge. May our minds be open to new ideas and our hearts be filled with understanding. In Jesus' name, Amen. Direction: you may get a piece of paper and pencil or pen to answer. The correct answer will be revealed right after 5-second timer each number. Are you ready, future LPT? Okay, let's begin to our Filipino major ship question number 1. Isa, piliin ang gawin ng pagsasalita, kasiyahan ko nang makitang kayo'y nagmamahalan. A. Pangarap. B. Pagkontrol ng kilos. C. Pagkuha ng impormasyon. D. Pagbabahagi ng damdamin. Dalawa. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap? A. Ang mga kabataan sa lansangan ay naglalaro at nagtatakbuhan sa lansangan. B. Ang kabataan ay naglalaro kung maliwanag ang buwan at nagtatakbuhan sa lansangan. C. Ang mga kabataan ay naglalaro at nagtatakbuhan sa lansangan kung maliwanag ang gabi. D. Ang mga kabataan kung maliwanag ang buwan ay nagtatakbuhan sa lansangan at naglalaro. Tatlo. Sinabi ni Carlos P. Romulo sa isa niyang akda, ang Pilipino ay may dugong Maharlika. Ano ang kahulugan nito? A. Ang Pilipino ay nanggaling sa malayang lahi. B. Ang Pilipino ay sadyang mabuti ang budi. C. Ang Pilipino ay galing sa mayamang lahi. D. Ang Pilipino ay madaling maipagbili. Apat. Ang kaugnayan ng pagkakapatay kina Burgos, Gomez at Zamora sa panitikang Pilipino ay A. Nanatiling masigla ang diwang Pilipino. B. Nakagising sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. C. Natutong lumabag sa batas at lumaban sa may kapangyarihan ng mga Pilipino. D. Naimpluwensyahan ng diwang alipin ng mga Pilipino. 5. Ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas ay gulong-gulo kapag may gyera sa ibang bansa. Ano ang unang ginagampanan ng ambasador ng bansa? A. Bilangin ang mga nasugatan at nasawi. B. Alamin ang mga tirahan ng mga Pilipino sa bayang iyon. C. Ipunan ang mga may kaya at ipalipad pa uwi. D. Bayaang magsipag-uwian sa sariling sikap ang bawat isa. 6. Ano ang focus ng pandiwa sa pahayag na bumili ng bagong sasakyan si Angelo? A. Focus sa direksyon. B. Focus sa kagamitan. C. Focus sa sanhi. D. Focus sa aktor. 7. Kabaliwan at paglulastay ang inyong ginagawa taon-taon. Higit na marami ang maralitang nangangailangan ng salapi at dunong. Ang nagsasalita ay A. Kuripot. B. Matipid. C. Maramo. D. Praktikal. 8. Nasa anong kaganapan ng pandiwa ang pangungusap? Naglaro ng basketball sa Rizal Stadium ang koponan ng aming pamantasan. A. Sanhi. B. Tagaganap. C. Kagamitan. D. Ganapan. 9. Sa aling salita magkakaroon ng saglit na paghinto kung pinagpipilitang si Rose ang nakabasag ng pinggan. Hindi si Rose ang nakabasag ng pinggan. A. Rose. B. Hindi. C. Nakabasag. D. Pinggan.
10. Anong tayutay ang tinutukoy sa pahayag, durog ang katawang bumagsak sa semento si Miguel? A. Pagtutulad. B. Pagbibigay katauhan. C. Pagmamalabas. D. Pagwawangis. Labing isa, sino ang pinagkalooban ng karangalan bilang unang tunay na Makata noong 1708? A. Jose de la Cruz. B. Felipe de Jesus. C. Francisco Balagtas. D. Jose Corazon de Jesus. Labindalawa, magtatrabaho ako at ikaw ay mag-aaral upang makatapos ka ng pag-aaral. Anong uri ng pangungusap ito? A. Payak. B. Tambalan. C. Ugnayan. D. Langkapan. Labintatlo, mag-aalas 5 na sa lungguhit, umaga sa lungguhit, magising siya. A. Nangnang. B. Nangnang. C. Nangnang. D. Nangkapag. Labing-apat, ang butong tinangay ng aso, walang pagsalang nalawayan ito. Ang kaisipang ito ay tumutukoy sa katotohanan ng salungguhit. A. Pagnanakaw. B. Pagtatanan. C. Pagpapakasal. D. Pakikipagkaibigan. Labinlima, anong uri ng pagbigkas ang salitang dambuhala? A. Malumi. B. Mabilis. C. Maragsa. D. Malumay. Labing-anim, ang katawagan sa pangalan, pang-abay, pang-uri at pandiwa ay A. Palabuuan. B. Pangkayarian. C. Pangnilalaman. D. Palaugnayan. Labimpito, ang panukalang inihain niya ay lubhang malalim at mahirap arukin. A. Abutin. B. Unawain. C. Sukatin. D. Tanggalin. Labing-walo, ang wikang Pilipino ay hawig sa mga wika sa Asya. Alin dito ang pinagmulan ng wikang Pilipino? A. Bahasa. B. Nilunggo. C. Mandarin. D. Malayo-Polynesio. Labinsyam, siya ay hinirang na taga-census ng bahay-bahay. Ano ang kanyang nalikom? A. Ang bilang ng tao sa bahay. B. Ang kayamanan ng may bahay. C. Ang datos tungkol sa mga bata sa bawat bahay. D. Ang datos tungkol sa mga naninirahan sa bawat bahay. Dalawampu, kami ang kabataang siyang magiging pag-asa ng bayan. Paano ginamit ang salitang may salungguhit? A. Pagtukoy. B. Pagpuri. C. Panghalip. D. Pagmamalaki. Isa, walang tubig kahapon. Ito ay pangungusap na A. May paksa. B. Walang pandiwa. C. May panag-uri. D. Walang paksa. Dalawa, ipinagmamalaki mo siya, bahag naman pala ang kanyang buntot. Ang ibig sabihin ng salitang may malaking titik ay A. Kuripot. B. Traidor. C. Duwag. D. Mahiyain. Tatlo, sabihin ang gawin ng pananalitang ito, bawal tumawid, may namatay na dito. A. Pananakot. B. Pagtukoy. C. Babala. D. Paalala.
3. Sabihin ang gawin ng pananalitang ito, bawal tumawid, may namatay na dito. A. Pananakot. B. Pagtukoy. C. Babala. D. Paalala. Apat. Pinakamahalagang nobelang Pilipino sa maraming taon na nalimbag noong 1906 at tumalakay ng masinsinan sa paksampuhunan laban paggawa at sa sosyalismo ang salungguhit. A. Luha ng Buwaya. B. Banaag at Sikat. C. Ibong Mandaragit. D. Panggenggera. 5. Ayon kay Balagtas, ang laki sa layaw, karaniway hubad, kaya ang mga bata ay A. Jeff Rocks. B. Nag-aartista. C. Nakapagtatapos sa pag-aaral. D. Hindi sumusunod sa magulang. 6. Noong taong 1962, ano ang pagbabago sa paglimbag ng diploma at sertipiko ng pagtatapos? A. Pinahihintutan ng pribadong paaralan na maglimbag sa wikang Ingles. B. Nilimbag sa Tagalog ang diploma sa di-Tagalog na bayan. C. Nilimbag sa Pilipino ang diploma ngunit may Ingles. D. Nalimbag sa Pilipino ang diploma. 7. Ang gintong panahon ng mga manunulat noong panahon ng Amerikano ay batid sa uring. A. Sanaysay. B. Nobela. C. Panulaan. D. Maikling kwento. 8. Alin sa mga sumusunod ang may wastong gamit ng tinig ng pandiwa? A. Ang hinog na papaya na kinuha sa puno ni Marie. B. Kinuha ni Marie ang hinog na papaya sa puno. C. Kinuha sa puno ang hinog na papaya ni Marie. D. Papayang hinog ang kinuha sa puno ni Marie. 9. Ang gamit o function ng wika ay upang manatili ang pakikipagkapwa-tao ay A. Interaksiyonal. B. Instrumental. C. Representasyonal. D. Personal. 10. Ang tawag sa pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan ay A. Ranting. B. Katinig. C. Morpema. D. Phonema. 11. Ito ay sinulat ni Harriet Stowe ng Estados Unidos na tumawag ng pansin sa kalagayan ng mga alipin at naging batayan ng simulain ng demokrasya. A. Book of the Dead. B. Uncle Tom's Cabin. C. Divina Commedia. D. Sa May Dakong Bukid. E. Quran. 12. Ito'y isang mahabang tulang pang-awit bilang handog sa iyang dalagang may kaarawan. Kilala rin ito sa Katagalugan dahil sa pagpuputong ng poro ng bulaklak sa dalaga. A. Senaculo. B. Purido. C. Ensilida. D. Ang Panuluyan. E. Ang Panubong. 13. Isang uri ng tula na binubuo ng 12 pantig bawat taludtod sa isang saknong at inaawit itong ang marahan. Pangunahing halimbawa ay ang Florante at Laura. A. Ang Tibag. B. Balagtasan. C. Awit. D. Dulaan. E. Purido. 14. Isa sa mga ito ang kilalang isa sa malimit banggitin bilang tungkod ng tulang Tagalog. A. Inigo Ed. Regalado. B. Miguel de Cervantes. C. Virgilio S. Almario. D. Jose de la Cruz. E. Manuel Bautista. 15.
15. Sinulat ito ni Rizal na tumalakay sa mga suliraning panlipunan ng bayan. A. El filibusterismo. B. Mi ultimo adios. C. Noli me tangere. D. Bayan ko. E. Ang inang bayan. Labing-anim. Ang may akda ng kauna-unahang aklat na nilimbag sa Pilipinas, ang Doctrina Cristiana. A. 3. Juan de Plasencia at 3. Domingo de Nieva. B. 3. Modesto de Castro. C. 3. Miguel Bustamante. D. 3. Jose Gomez. E. 3. Miguel Serra. 17. Isa sa mga ito ay hindi kabilang sa ating matandang panitikan. A. Epiko. B. Kwentong bayan. C. Alamat. D. Kantahing bayan. E. Moro-moro. 18. Tinuturing na pinakamatandang epiko ng Pilipinas. A. Si Malakas at Maganda. B. Haling. C. Iblalan. D. Biyag ni Lamang. E. Bid Asari. 19. Ang titik para sa Himno Nasyonal Pilipino ay nilikha ni A. Jose Palma. B. Julian Balmaceda. C. Julian Felipe. D. Julian Panganiban. E. Julian Palma. 20. Ang Kodigo ni Kalanchaw ay naglalaman ng A. Batas na dapat sundin ng mga mamamayan. B. Pamantayan para maayos na pamumuhay. C. Batas ng kagandahang asal. D. Kasunduang pangpangkalakalan. E. Kasunduang pangpolitikal. Isa. Ang akdang hindi nauukol sa relihiyon noong panahon ng Kastila. A. Dalet. B. Panuluyan. C. Senakulo. D. Panubog. E. Alay. 2. Naglalaman ng mga butil ng karunungang kinapapaluban ng mabuting payo hango sa tunay na karanasan ng ating mga ninuno. A. Bobtong. B. Talinghaga. C. Salawikain. D. Palaisipan. E. Pabula. 3. Ang katotohanan inihayag sa awiting Florante at Laura ni Balagtas. A. Kahirapan sa buhay. B. Katiwalian ng mga Kastila. C. Pag-iibigan ng mga magkaibang lahi. D. Buhay pangangalakal noon panahon ng Kastila. E. Paraan ng pamumuhay. 4. Dahilan kung bakit naging masigla ang pagsulat ng mga Pilipino sa magasing, liwayway, noong panahon ng Hapon. A. Malaya silang sumulat. B. Walang takot silang sumulat. C. Nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika. D. Mapayapa ang panahon. E. Paraan ng pamumuhay. 5. Ang Urbana at Felisa, na isinulat ni Modesto de Castro, ay naglalaman ng magagandang asal ng mga Pilipino tungkol sa A. Pakikipagkapwa, paggalang sa magulang at pagkilala sa Diyos. B. Magandang relasyon ng makakapatid. C. Pagtupad ng tungkulin sa bayan. D. Pagharap sa pagsubok sa buhay. E. Pagkilala sa karapatan ng kapwa. 6. Ano ang kahulugan na nais iparating ng talatang ito hango sa Bagong Paraiso, ni Efren Abiong? At ang pamumulaklak at pamumangga ng mangga, santol, siniguelas at ng iba pang punong kahoy o halaman sa loobang iyon ay nagpatuloy. Ang damuhan ay natuyo at muling sinibulan ng bagong supling.
A. Napakaganda ng mga tanawin sa lalawigan. B. Panahon ng tag-araw. C. Patuloy ang paglipas ng panahon. D. Malulusog ang pananim sa lalawigan. E. Mas masarap manirahan sa lalawigan. Ito, ano ang nais iparating ni Jose Rizal sa talatang ito hango sa kanyang, Noli me tangere, mamatay akong di man nakita ang manggenggining na pagbubukang liwayway sa aking inang bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. A. Pagkawala ng pag-asa dahil sa mga nangyari sa bayan. B. Pag-asa sa kalayaan at paggunita sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. C. Pagpapawalang halaga sa paghihirap ng mga bayani. D. Malawakang kalungkutan na darama sa pagkawala ng pag-asa. E. Taong bayan na dumaranas ng kalupitan at karahasan. Walo. Karaniwang tauhan ng akdang ito ay mga hayop na ang layunin ay ipaalam ang mga kaugaliang dapat pamarisan. A. Tugmaan. B. Alamat. C. Pabula. D. Parabula. E. Kwentong bayan. Siyam. Sa mga saknong na ito hango sa Florante at Laura, di balagtas, ano ang kahulugan nito? Katie, wala akot ang inyong kariktan, kapilas ng langit, anak matibay, tapat ang puso mo't dinagunam-gunam, na ang paglililoy nasa kagandahan. A. Ang kagandahan ay maaaring makalinlang ng tao. B. Maaaring pagtakpan ng kagandahan ng isang kataksilan. C. Pisikal na kagandahan ay maaaring magpahiwatig rin ng kagandahang asal. D. Kagandahan ay maaari rin maging batayan ng pagtitiwala sa katapan ng tao. E. Sadyang mapaglinlang ang kagandahan. Sampu. Anong ayos ng pantigyan ginagamit sa salitang daigdig? A. KPPKKPK. B. KKPKPPK. C. KPPPKPP. D. LLPPKPP. Labing isa. Lumipad patungong Estados Unidos si Jose noong Sabado. Ano ang patlang mong pasalubong para sa kanila? Tanong ni Juana. A. Nadala. B. Dinala. C. Ipinadala. D. Padala. E. Padadala. Labindalawa. Walang dapat sisihin sa nangyari kundi siya, ano ang ayos ng pangungusap? A. Di karaniwan. B. Karaniwan. C. Payak. D. Walang paksa. E. Ganapon. Labintatlo. Piliin ang mga sumusunod at pinakatamang pangungusap. A. Nahuli akong pumasok sa dahilan ng nasira ang sasakyan. B. Nasira ang sasakyan kaya nahuli ako sa pagpasok. C. Nasira ang sasakyan ko kaya nahuli ako sa pagpasok. D. Nahuli ako sa pagpasok kasi nasira ang sasakyan ko. E. Nahuli sa pagpasok ko dahil nasira ang sasakyan. Labing apat. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap? A. Ang nanalo bilang binibini. Pilipinas Universe ay anak ng isang aktor. B. Ang nanalong binibini. Pilipinas Universe ay siyang anak ng aktor. C. Anak ng isang aktor ang nanalong binibini. Pilipinas Universe. D. Binibini. Pilipinas Universe na anak ng isang aktor ang nanalo. E. Anak ng isang aktor ang siyang nanalo ng binibini. Pilipinas Universe. Labinlima. Si Lope K. Santos ay tinuguryang patlang sa dahilang siya ang kauna-unahang sumulat ng balarila ng wikang pambansa na batay sa Tagalog. A. Ama ng balarilang Pilipino. B. Ama ng wikang pambansa. C. Ama ng wikang Pilipino. D.
Ama ng panitikang Pilipino. E. Ama ng dalubhasang Pilipino. 16. Ang sagisag na panulat ni Andres Bonifacio. A. Anak Bayan. B. Anak Pawis. C. Anak Dalita. D. Taga-Ilog. E. Pasing Sisiw. 17. Sagisag na hindi kailanman ginamit ni Marcelo H. Del Pilar sa pagsulat. A. Hinting Kulirat. B. Dolores Manapat. C. Piping Dilat. D. Basang Sisiw. 18. Kasing ganda ni Teresita and nanalong binibini. San Luis, ayon kay Mayor Santos. A. Magkatulad. B. Pamilang. C. Di magkatulad. D. Katamtaman. E. Panupjalan. 19. Isang balangkas ng mga layunin, paksang aralin, kagamitan at mga hakbang na dapat isagawa para isakatuparan ang mga layunin nito at matamo ang nais mangyari. A. Module sa pagtuturo. B. Banhay ng pagtuturo. C. Table of specification. D. Batayan. E. Silabos. 20. Ang pinakagamiting paraan sa pagsusulit ng sanhi at bunga. A. Conclusion test. B. True or false. C. Matching type. D. Multiple choice. E. Recognition test. 1. Ang dapat maging panuto ng isang guro upang masukat ang kaalaman ng mag-aaral sa pagbuo ng isang tama at mabisang pangungusap. A. Paglagay ng bilang sa bawat salita upang makabuo ng tamang pangungusap. B. Pagpili sa mga salitang hindi akma sa loob ng pangungusap. C. Pag-ayos sa bawat salita upang makabuo ng mabisang pangungusap. D. Pag-ayos sa mga lipo ng salita upang makabuo ng mabisang pangungusap. E. Alamin ang buod upang makamit ng mga salitang angkop sa pangungusap. 2. Aklat na binabasa upang makakuha ng tiyak na impormasyon tulad ng diskonaryo, encyclopedia at iba pa. A. Batayang aklat. B. Module. C. Larawang aklat. D. Sanggunihang aklat. E. Sanayang aklat. 3. Ang istruktura sa pagsusulat ng balita na tinatawag na inverted pyramid. A. Maikling kwento. B. Lathalain. C. Tula. D. Sanaysay. E. Kapsayon. 4. Tukuyin kung anong bahagi ng pangungusap ang mga sumusunod. Hinggil sa patubig. Ang mga tumayo, matalino't masipag. Sa gulang na 8. A. Sagnay na di makapag-iisa. B. Pahayag. C. Parirala. D. Di karaniwan. E. Panag-uri. 5. Ang madamdaming mananalaysay ni Carmen Guerrero Nakpil at isa siyang kilalang manunulat ng kasaysayan. A. Teodoro A. Agoncillo. B. Aniceto F. Silvestre. C. Manuel Principe Bautista. D. Rafael Palma. E. Jose M. Zaid. 6. Kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Isang karwahe ang naghatid sa watawat ng pinagbuhusan ng husay sa pagtahi. A. Pinagdaluyan. B. Binagayway. C. Pinaglaanan. D. Nasalayan. E. Pinagtapunan.
7. Aklat na nagtataglay ng mga pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng pawilihan tulad ng kaganapan sa isang bansa, palakasan, relihiyon, politika. A. Diskunaryo. B. Pahayagan. C. Atlas. D. Almanac. E. Encyclopedia. 8. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ay may kayarian hugnayan? A. Ang mga tatak Pinoy ay tagaw sa buto ng bawat Pilipino. B. Ang pasalubong ay paraan ng pagpaabot ng saya at pasasalamat din. C. Ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago subalit may mga bagay nang di nag-iiba. Siyam, piliin ang gawin ng pagsasalita, hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan. A. Paghula. B. Paghingi ng paumanhin. C. Pagsagot. D. Pag-uutos. E. Pagtatanong. 10. Tinaguri ang ama ng wikang pambansa. A. Manuel L. Quezon. B. Marcelo H. Del Pilar. C. Jose de la Cruz. D. Alejandro Abadilla. E. Severino Reyes. Labing isa, ikaw ay pangarap sa buhay ko. A. Metapora. B. Sinekdo. C. Hyperbole. D. Simile. E. Personification. 12. Para silang mga maaming kordero sa gitna ng mga gutom na leon. A. Sinekdo. B. Simile. C. Hyperbole. D. Metapora. E. Onomatopeia. 13. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butyl ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumangga ng marami. A. Sinido. B. Hyperbole. C. Metapora. D. Onomatopeia. E. Simile. 14. Paglikha ng isang pangalan o salita sa pamamagitan ng paggaya sa tunog na nag-uugnay sa bagay na binabanggit. A. Sinekdo. B. Hyperbole. C. Metapora. D. Onomatopeia. E. Simile. 15. Sa galit ay sinindihan ng kanyang bahay. A. Metonymia. B. Metapora. C. Sinekdo. D. Onomatopeia. E. Simile. 16. Anong uri ng panitikan ang tinutukoy sa talatang ito? Maganda't maaliwalas ang daigdig na ginagalawan ko ngayon. Madalas ko tuloy ipinagpapasalamat sa Diyos and biyayang ipinagkaloob niya sa akin. A. Tula. B. Kwento. C. Sanaysay. D. Alamat. E. Anekdota. 17. Kaya nararapat gumawa ang lahat upang maiwasan itong pagsasalat. Magbanat ng buto at magpakatatag, ang taong masipag, hiyas AMG katapat. Ano ang nais ipahayag ng saklong na ito? A. Katapatan. B. Kasipagan. C. Kabutihan. D. Kalusugan. E. Kasaganaan. 18. Mahusay umawit si Jose, patlang ay lagi siyang nagsasanay umawit. A. Datapwat. B. Bagamat. C. Palibhasa. D. Ngunit. E. Dahil siya. 19. Makakarating ka agad sa inyong patutunguhan kung maglalakad ka patlang. A. Nang mabilis. B. Nang mabilis. C.
Nang maaga. D. Nang unti-unti. Dalawampuk ang gawang mabuti ay pinagpala, may kaparusahan ng gawang masama. Kung ang pagsisikap at may pagtitiyaga, ang lahat ng tao ay di mananalanta. Ito ay nagsasaad ng A. Pagtitipid. B. Katapatan. C. Pagkamatapat. D. Pagsisikap at pagtitiyaga. E. Kasaganaan at ka. Isa, kung ikaw ay papasok sa isang negosyong may kinalaman sa paglalathala ng mga babasahin, kailangang mahaba ang iyong PC. A. Mahaba ang pasensya. B. Maraming puhunan. C. Maraming kagamitan. D. Malakas ang resistensya. Dalawa, mabilis na tumaas ang kanyang pwesto sa kumpanya dahil malapit siya sa manuhan. A. Kilala ng mga suki ng kumpanya. B. Mahusay ang kanyang trabaho. C. Malakas sa may-ari. D. Mahusay makisama. Tatlo, malakas ang tahip ng kanyang dibdib. A. Hinihingal. B. Nagsisikip ang dibdib. C. Inaatake. D. Kinakabahan. Apat, hindi makapaniwala ang magkapatid na mayroong babae ang kanilang ama. A. Kaibigan. B. Kalaguyo. C. Kapatid. D. Anak. Lima, umuwi si Pepe na baligtad ang bulsa. A. Nadukutan. B. Natalo sa sugal. C. Nasabit sa alambre ang bulsa. D. Walang pera. Anim, hoy, hindi mo mabibilog ang ulo ko sa mga pinagsasabi mo. A. Maloloko. B. Malilito. C. May inis. D. Mapapatawa. Pito, naunawaan ko siya nang buksan niyang ang kanyang dibdib sa akin. A. Nagtapat ng damdamin. B. Umamin ng kasalanan. C. Nagpahayag ng pag-ibig. D. Humihingi ng tulong. Walo, basta nagtaas ng boses si nanay, nagbabahag ang buntot ni tatay. A. Tumatahimik. B. Napapakamot sa ulo. C. Natatakot. D. Umaalis. Siyam, tulungan mo namang manalo yung maigsi ang buhok, bata ko yun, eh. A. Kasintahan. B. Anak. C. Kaibigan. D. Kakilala. Sampu, sino ba ang manok mo sa mga kandidata ng Binibining Pilipinas? A. Kakilala. B. Kamag-anak. C. Gusto. D. Kaibigan. Labing-isa, kaya ka madalas napapaaway ay dahil mapagsagap ka ng alimuon. A. Mahilig sumabat sa mga nag-uusap. B. Chismoso, chismosa. C. Laging bida sa mga umpukan. D. Mapagkalat ng hindi totoong balita. Labindalawa, napasok ng masasamang loob ang kanilang bahay. A. Kaaway. B.
Lasing. C. Magnanakaw. D. Estranghero. 13. Ang taong may gininto ang puso ay pinagpala ng Diyos. A. Maawin. B. Mayaman. C. Kilala. D. Maamo. 14. Gawin mo na ang isda habang natutulog ang bata. A. Iluto. B. Ihanda para iluto. C. Kainin. D. Ubusin. 15. Gasgas ang bulsa ng mag-asawa matapos ang piyesta. A. Wala ng pera. B. Nauubos ang ipon. C. Nagastusan ng malaki. D. Napagod ng husto. 16. Ang kanyang gininto ang tinig ang naging puhunan niya upang makilala ng buong mundo. A. Malakas na boses. B. Matatas magsalita. C. Mataas na boses. D. Magandang boses. 17. Daanan mo nga si Jingjing sa palengke bago ka umuwi. A. Sunduin. B. Isama. C. Tingnan. D. Kausapin. 18. Kulang pa sa edad ang kanyang anak kaya saling pusa lang sa klase. A. Pamparami. B. Panggulo. C. Hindi talaga kasali. D. Pampasaya. 19. Madalas silang sumasala sa oras kaya mapapayat silang lahat. A. Nalimutang kumain dahil sa dami ng trabaho. B. Hindi nakakain dahil sa kahirapan. C. Hindi nakaluluto ng pagkain sa oras. D. Walang oras para kumain. 20. Sa unang linggo ng buwan sila haharap sa dambana. A. Si Simba. B. Magdarasal. C. Magpapakasal. D. Mangungumpisal. How many correct answer did you get? Please comment your score in the comment section and write your name with LPT 2024. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe and click the notification bell button for more videos update.